time to get dirty and have fun. So kami dito sa May Vermosa, together with Enduro Factory, tinuro sa amin yung mga proper ways, pag-mount, yung mga body positioning. So, mahirap lang siya tanggalin kasi nagkaroon na tayo ng mga bad habits eh. Pero after nitong training na to, at least 50% pataas, mawawala itong mga bad habits na to. Today, nag-conduct tayo ng basic off-road tutorials para sa mga adventure bike riders. Nagkaroon kami ng pagkakataon magkaroon ng isang facility sa May Vermosa, isang training facility na magbibigay ng training, tutorials, tamang knowledge at skills para sa riders. Ang Enduro Factory nagsimula siya 2017. Nagsimula ito isang maliit lang na shop o isang paggawaan ng mga enduro bikes. Dito sa nakikita namin para sa facility ito or sa bagong Enduro Factory off-road track is magkaroon ng pwedeng mag-practice, mag-training na merong mga pwedeng magturo at pwedeng ma-share yung kanilang mga experiences bilang isang off-road rider. Iniimbitahan namin kayo. Ito ay totoong budol na may matututunan kayo. So, sabay-sabay tayo matuto, sabay-sabay tayo magsaya. Kita-kits po tayo sa Enduro Factory Off-Road Track. At ang balita ko, may plano rin daw kayo magmotor dati? Nung ako ay teenager. Ang nakakatuwa kasi dito sa Ilocos, ang Ilocos Norte and Ilocos Sur, actually mahilig sila sa mga motocross. Kaya nga nung mga kabataan mo parang, uy, talaga na-idol mo yung mga talaga nagpapabump na mga ganyan. Nice, nice. Ang ganda ng lugar, ang ganda ng dining area. Thank you very much. Paano nyo na-design to? Tsaka nakwento nyo sa akin, parang bagong renovate to. Kasi nung pandemic, ano nangyari dito? Di po ba tayo tumigil ng 2 years? Kasi nagkaroon ito ng kung tayo sa mga health problems gawa nun sa COVID. Oo. So we need to stop for around 2 years. So walang customer nun? Wala. Oo. We need to stop. Pero nangyari, dumami ang aming mga halaman. Tapos tumulong na rin ako sa pag-propagate ng mga iba-ibang halaman. But then, hindi natin akalain na nung kami nag-start ulit, naku sir, dumami ang tao. Nung time na kami ay nasunog. It has been 7 na kubo ang nandito, but it is really a big place. Yung kinukwento mo sa akin, dati kubo-kubo to. Yes, na mahahaba, malalaki. So dahil sa dami ng customer, hindi na control. Siguro baka na-over kami nung time na yon, masyado na siyang na-use ang mga kuryente and of course, stop po tayo ng 2 years. Pero ang galing na naiayos niyo ulit, tapos ang ganda-ganda ng lugar. Thanks God, si Sir Francis, hindi siya nawalan ng pag-asa na ito ay aayusin kasi ang kanyang mga collection ng mga halaman, he has been with him for more than 30 years ang iba dyan. Siguro may kinalaman din kasi dahil landscaping kayo eh. Yes, no? sir, So kaya ninyong pagandahin ng ganun yung lugar, no? Yes. Katulad niyan, tingnan natin yung, ayan, no? Ang ganda ng mga... Marami na yung mga dyan, sir. Ang ganda ng mga halaman nila. Kalimitan. Very, sabi nga nila, parang very tranquil place. Thank you. Yeah, thank you very much. Actually, marami rin na amazed na mga turista ngayon. Kasi sabi nila, though ito ay nasunog, but then nakikita nila, uy,
ang daming mga imported na halaman, ang daming mga collection. Oo. So para bang the more na na-amaze ang mga tao na mamasyal ulit. Yeah, to rediscover our place. Okay. Yes. Bakit sabi nila, itong lugar na to, tawag daw dito, Hidden Garden, Lilong and Lilang? Yes, Ano sir. po ibig sabihin ng Lilong and Lilang? Actually, pag sinabi mong Lilong, it's lolo. But taga-baryo kami, matigas kaming magsalita. Oo. Pero ang mga taga-sentro, they call it lelong. Pero kami na Lelang, taga-baryo, lelong. matigas kami magsalita. Ang sabi namin, si Lilong at si Lilang. Lilong Pag at nasa Lilang. Ilocos Norte ka na, wala ng NG. Ah. Si Lilo at si Lila. But we mean the same. Okay. Grandma and grandpa. So, kayo yung Yes. tinutukoy nun? Kami na ni- ngayon kasi may mga apo na kami. ni But Tito when we Francis, started, tas- yes. Si Tita yeah. Glo, sila po si Lilong at Si Lilang Lilong at ng si Hidden Lilang na. Garden. Yes. Okay. So, invite natin sila na Yes, sir. mag-visit dito. Oo. Sa lahat ng ating mga viewers, you try to visit and discover the province of Ilocos Sur, the World Heritage Site at saka New Seven Wonders. Pati na rin ang Ilocos Norte kasi partner namin sila, pati La Union. So in here, napapansin ninyo na we also project yung sa kultura ng mga Espanyol. So it has been part na ito ay pinapahalagahan sa Ilocos. And of course, we are peace-loving also. And even we promote yung pag-alaga sa nature and we love it. Thank you very much. Tara na sa Ilocos. Pasyal po. Sulit na sulit ang kain. Hidden Garden. Wow. Mag-check-in na tayo sa ating hotel at mamamasyal tayo sa Calle Crisologo. Let's go! Let's go! Vegan, here we come! Calle Crisologo. First time nyo ba dito? Oo, first time ko dito. Matagal ko na nga gustong puntahan to kasi sabi nila, di ba, parang UNESCO heritage to eh, na Spanish heritage daw na mga bahay na preserve pa dito sa lugar na to. Ikaw, Ted, first time mo ba dito? Eh, maraming beses na. Daming beses na? Oo. Layas ako eh. Layas ka ba? Ayun. Pero guys, ito sa daming beses mo dito, alam mo ba na ang Bigan, dati, island siya? Oh? Oo, island As ng in, Bigan. napapaligiran siya ng Oo, yung, water. alam mo yung Mestizo River, malalim dati yun. Oh. So pag tingnan mo sa mapa, ang Bigan, isang island. Mm-hmm. Ngayon, dahil sa silting, alam niyo yung ibig sabihin ng silting? Ano yun? I-search nyo yun, S-I-L-T-I-N-G, silting. Oo. Parang nagkakaroon ng soil na, imbis na erosion, yung tubig, dumadami yung lupa. Parami yung lupa. Pagka sa dami ng lupa,
nawala yung tubig. So, Naging patag. naging part siya ngayon ng Luzon. Ayos yun ah. Oo, pero dati nung unang-unang panahon, islang Bigan. Oh. Yun ang isang natuklasan ko na na facts dito sa Bigan. Ang galing, no? Ang galing. So, yun, mamaya nandun, makikita natin yung Mestizo River. So, yung Mestizo River, ano rin yun eh. Sige, Isa yun tignan sa natin yun mamaya. pinakasikat na, Kasi dati, yung Mestizo River, sa lalim nun, yung mga trading boat, yung mga trading boat na mga Chinese, mga Spanish, ganun, doon sila lahat dumadaan. Kaya itong Crisologo, itong Calle Crisologo, kaya siya naging parang very prosperous na parang na lugar. Oo. Ganda nga dito. Puntahan maganda natin dito. mamaya yung river. Puntahan natin mamaya yung river. Ayan, dito na tayo sa Calle Crisologo. Ayos. Tara, tingnan natin yung mga bakit naging UNESCO to na heritage. Let's go! Let's go! Samahan mo kami!